Hey guys. Hey, so ito um na-injured yung paa ko. Na-torn yung Achilles unfortunately. Ah, so nangyari ano ba ngayon? Ngayon is May 14. So na-torn ko yung Achilles ko 10 days ago. May 4 sa habang nasa liga sa basketball. So anong nangyari during ng pagka-take off ko, maglalihap. Pagka talon ko, yun narinig ko na parang may nag-pop, naramdaman ko na parang may sumipa sa likod ko. Parang dito sa back ng heel, parang sinipa ka. Parang alam mo yung ang sakit parang hinampas ng baseball bat, ganun. Parang naramdaman mo parang may nag-snap, ganyan. So, pero sa pag-iisip ko, so tinuloy ko pa rin yung lihap, pero hindi ko na ako na-shoot ata. Hindi ata. So, akala ko na may sumabay sa likod ko na hinampas ako or na nasipa ako, ganyan. Pero syempre, pagbagsak ko, akala ko natamaan ako. So, bumangon ako ulit, bumagsak ako ulit kasi wala nang lakas yung yung right, kasi itong right yung natamaan ko, itong right leg ko. Pagtingin ko wala, libre ako, walang sumabay. So alam ko na parang yun nga may nangyari sa paa ko. Tapos yun, na-realize ko na na yung Achilles ko ang sakit sa part ng Achilles ko. So yun binuhat ako nung mga kasama ko sa team. Binuhat ako ni Kuya Jason. Tinulungan din ako nung kalaban namin. So I think akala nila na parang sprained ankle lang ganoon, pero hindi may sakit kasi yung feeling ng sakit yung from back ng heel mo, may jolt pain paakyat parang umakit yung pain from calf hanggang dito sa hamstring. Ang sakit. So pinili kong tumayo, tapos maglakad yung kasama ko naman, nilalayan naman nila ako kasi para tumuloy na yung game, hindi na ma-delay. So and then ayun, after nun syempre alam ko na medyo devastated na ako. Alam ko malaking problema to. Tapos yun, in-ice ka agad. Binigyan ka agad ako ng ice nung kabilang team. Nice ko. Tapos yun, nasa unang sa utak ko, paano kaya mag-work nito? Paano to? Matagal to. So minessage ko agad yung manager ko na na-injured ako. Tapos yun, okay naman, nabalitaan ko na lang daw siya. So fast forward today. Ito na yung 10th day ko. Before nung araw na yun, umuwi pa ako para mag-drive kasi ayaw ko nang punta na ako ni Kim doon kasi medyo malayo yung pinaglaruan ko, para mga 40 minutes drive. Pinilit ko mag-drive kasi medyo manhid pa naman pero so super dahan-dahan lang ako. Hindi ko na ma-flex yung pang ganoon. Binibigyan ko na lang ng weight. Ang nagpe-press na lang sa gas and brake is yung kumuha ko ng lakas sa thigh. So, ayun, nakauwi naman ako dito, tsaka tumawag ako sa telehealth. Yun yung parang virtual consult. So, sabi na punta na ako sa immediate care para i-check. Kasi dito sa US, dito ulit sa Philippines parang may ER, ganyan, di ba? ER ka agad. Dito kasi may ER, may urgent care, may immediate care pa, ganyan. So, in-advise nung sa virtual consult na punta ako sa immediate care. So, pagpunta ko doon, nakakuha naman kagad ako ng schedule. Chinek yung leg ko. Meron silang ginawang test, yung Thompson test. Kasi pag ginagawa yung Thompson test, ginagawa nila, pinipiga nila yung calf mo. Pag piniga nila yung calf mo, gumagalaw yung yung paa mo. May reflex siya pag pinipress yung calf mo. Dun sa left ko, pinress yun, okay, gumagalaw yung paa ko. Pero dun sa right, wala siyang reflex kahit pinipiga talagang. So alam ko na talagang
na torn na yung ano ko, yung Achilles ko. Kasi yung Achilles is siya yung nagko-connect nung calf mo tsaka yung sa heel. So pag yung wala yung connection nun, wala, hindi magagalaw yung ano, ng tama yung paa mo. So after nun request din ng ng lab ng x-ray kung may papang, although hindi naman makikita doon yung yung Achilles. Pero ni-request lang yun para kung may na nabali na buto, ganun. So ayun, oh baby, hi, wala kang ayan, saan ba ako? Dito yung mga ko dito ako sa balcony. Tawag ito, saan ba ako? So yun, ng x-ray, wala namang nakita, clear daw. So after nun, sabi nung provider dun sa immediate care na i-refer niya ako sa ortho. So yung ortho syempre by schedule, yung pinakamalapit na schedule is I think parang 2 to 3 days after May 4. So 5, 6, mga May 7 nakita ko ng ortho. So check nung ortho, yun nga na alam niyo na yung ortho na yun is specialized sa sports medicine. So alam na yung tingin, alam naman yung ginagawa niya. So check niya yung paa ko, yun nga na torn nga yung Achilles. Kaya sabi niya, pero kailangan niya pa ring mag-order ng MRI kasi para malaman niya kung syempre alam niya daw kung saan niya gagawin yung incision, kung saan niya hihiwain, kung ano yung kailangan ayusin. Pero yun nga, kailangan talaga ng surgery kasi medyo malala nga yung nangyari sa paa ko. So yung MRI naman, iba ring schedule yun after 3 days naman. After 3 days naman yung schedule. So kahapon yun. Tapos yung MRI ako, tapos nakita agad yung result. Ayun nga, may complete tear ako ng complete tear ng Achilles. So meaning na talagang siya, nabita. Yung mga bata. So ayun nga, meaning na complete tear, totally na detach na yung Achilles ang ingay ng mga bata. Ayun, sana ba ako? Ang ingay kasi ng mga bata. Dito kami sa balcony. Ang ganda ng weather ngayon. So ayun, nakita na nga yung result ng MRI. Tapos nakita rin na may na-chip na bone from sa heel ko. May natanggal na bone sa mga palad. So i-repair yung heel ko at saka yung Achilles ko. So today is yung surgery day ko. Scheduled for oras 2:20 PM pero kailangan na punta doon ng 12:50. So ayun, ihahatid ako ni Kim kasi may work siya ngayon pero nag-call off siya kasi wala naman kaming ibang kasama dito para samahan kami sa hospital. So ayun lang, medyo overwhelming, nakakalungkot, halo-halong emotions. May sinamahan nga rin akong parang Facebook support group. Very helpful siya. Paras na sitwasyon na nagkaroon ng Achilles injury, yung mga makita mo yung struggles nila, yung mga accomplishments nila. Malaking tulong yun. So pag meron nangyari sa inyo yung ganito sa akin, pero hopefully hindi, meron pa ring support group para sa ganitong situation. And sadly, recently si Jason Tatum from Boston Celtics ng NBA na same situation kami, na nasira din yung Achilles niya from basketball. Hopefully maka-recover din siya agad, pero siya na-opera na I think yesterday. So ako naman today. So ayun,
Medyo mahaba bang journey to. Kasi mahaba ang recovery period eh. Sabi parang 6 to 9 months. So, after so yung recovery period is 6 to 9 months. Consist pa ng ng mga physical therapy na twice a week. Kasi after nitong surgery, lalagay nila ako sa cast ng I think for 2 weeks. So hindi mo pwedeng galaw yung leg mo, nakaangat lang. Kasi hindi ka talaga makalakad eh. And after nun, unti-unti kang tuturuan paano maglakad ulit. Paano lumakas ulit yung leg mo kasi totally hindi mo nga siya gagamitin at di mo rin kaya gamitin. So, papalakasin ulit yung leg ko. Ayun, so hanggang dito na lang muna. And magre-ready na rin for surgery later. Gusto ko lang i-document tong journey ko. Kaya ayun. Later na muna, tingnan ko kung makapag video or picture ako dun sa pagdating sa hospital. Ang ingin naman kaway. Later. So dito na ako sa hospital, sa surgery center. Check-in na ako, dito ako sa room. Ako kung dito opera, I'm not sure, or sa OR. Ito yung tsura. Kaya yan dito. So mag-change na ako ng gown. Check-in na. And then that's it. See you guys later. Wish me luck.